Hey guys, I just want to tell you something na hopefully maka-encourage sa inyo. Alam nyo ba na yung excessive sugar consumption can have a severe long-term effect on our health, potentially leading to a life-threatening conditions. So, importante na nire-regulate natin yung moderation ng pagkain natin ng sugar. Kasi gusto ko lang kayong bigyan ng 5 reasons why sugar can be harmful. Alright? So yung una, it increases the risk of heart disease. Kapag ka kasi nag-intake ka ng sugar na sobrang dami na, it raises high blood pressure. Kaya din niyang itaas yung triglycerides natin and magkakaroon tayo ng chronic inflammation sa katawan natin. And because of this inflammation, it leads to obesity. All of which are major risk factors for heart disease. Oh, ayun si Chris. Naglalakad sa treadmill. So, siya naman yung tanungin natin ngayon. Oh, Chris. Ano sa palagay mo yung nagagawa ng excessive sugar consumption sa katawan natin? It promotes type 2 diabetes. So, pag kasi nag-consume ka ng too much sugar, na-overwork yung pancreas mo. Di ba ang pancreas natin, sila yung nagpo-produce ng insulin sa katawan. So, pag nag-overwork siya, nag-lead to insulin resistance. So, over time, this can result in type 2 diabetes. Yun nga, risky ka na sa mga sakit like complications, kidney failure, pwede kang magkaroon ng cardiovascular problems, or pag nag-progress pa ito, amputations, pwede kang maputulan ng paa or daliri. So we have to be careful in what we eat. Lessen your sugar intake sa katawan mo para, maiwas tayo sa type 2 diabetes. Okay naman mag-sugar once in a while. Huwag lang breakfast, lunch, or dinner. Kasi ang sugar is an energy. Pag nag-exercise ka, i-burn niya and turn niya into energy. Make sure when you intake sugar, you exercise, kasi yun ang gas mo Yes. Diba? Huwag mo lang siyang hayaan ma-store. Kasi pag nag-store na to, parang naipon na naipon, yun na yung delikado. So para maiwasan, burn the sugar, burn the fuel. Burn it. O sige pa, ano pang masasabi mo about the excessive sugar consumption? Another thing, it leads to liver damage. Excess sugar, particularly fructose, is metabolized in the liver. Saan ka yung liver ko? Sa right side. Dito. Liver. Okay? Overconsumption can lead to fat buildup, resulting in non-alcoholic fatty liver disease. Alam niyo yun? So, which can progress to liver failure. Kaya ako, I was diagnosed with fatty liver recently lang, Kasi ako, number 1, ang weakness ko talaga is matamis. That's why, nag-diet ako, nag-stay active ako, and, I watch what I eat this time. Kasi I want to be healthy. And I don't want to get sick. Mahirap ang magkasakit. Dahil napakamahal ang magkasakit. Alright? So, I encourage you to reduce the sugar intake sa buhay ninyo. Alright? Ikaw naman, Jers. So, yung ano ba na tayo? Pang-apat na? Pang-apat. So yung pang-apat, excessive sugar consumption contributes to obesity. Kasi yung mga sugary foods and drinks like sodas, cookies, chocolates, ice cream, cakes are calorie dense, but they are lacking nutrients, leading to overeating and numerous weight gains. So obesity is linked to like deadly diseases, napakaraming mga deadly diseases, and such as, including cancer and cardiovascular conditions, sabi nga ni Chris, diabetes. So, alam niyo yun, napaka-importante na iwasan natin yung masyadong sugary, like ultra-processed foods.
Ang dami ngayon na ultra-processed, bread, cookies, you know, all these kinds of stuff. Yun yung kailangan na iwasan natin. Kaya dapat mag-ano na lang tayo, mag-whole foods, yung mga foods like green leafy vegetables, unprocessed meat. Alam mo yun, yung galing pa sa whole food, and mostly mga plant-based. And kung mag-meat kayo, yung mga grass-fed chicken, beef, yun yung importante sa protein natin. So, para maiwasan ang obesity. Ito pa yung panlima. It increases cancer risk. High sugar intake contributes to chronic inflammation and insulin resistance. So, creating an environment for cancer to thrive. So, kasi yung cancer, napag-aralan nila ngayon na ang pagkain pala nito is sugar. So, nagtathrive yung cancer in an acidic environment, especially yung sugary environment. Kaya kung yung blood natin is matamis, alam mo yung lumalapot yung blood natin. So, nahihirapan siyang dumaloy sa ating mga blood vessels. Kaya nagkakaroon nga ng diabetes or high blood pressure. And ngayon, recently na-study nila na ang pagkain pala ng cancer, kaya mabilis siya nag-grow, is yung sugars. So kaya importante, iwasan natin yung too much sugar consumption para mamatay yung mga cancer cells. Kasi tayo naman, yung katawan naman natin is may mga cancer cells talaga yan. Pero paano ma-inhibit, paano maiwasan yung pag-grow niya is to have moderation. Kailangan mo ng sugar. Kaya dapat nag-exercise ka for energy, for ATP production, di ba? So, yun lang. Kung gusto nyo pa ng more tips sa aming health regimens, abangan nyo and marami pang susunod. Alright. Stay active and healthy.